warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya lamang tayo aasa sa lahat ng ating mga pangangailangan. At siya lamang po ang ating hinihingian ng tulong sa ating mga pagkakasalang nagagawa. At ganoon din ang biyaya at kapabala ay gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanyang lingkod ng Propeta at Sugo, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon pong gabing ito ay tayo po ay nasa buwan ng Ramadan. Ang pili pong paalaala nito ay mayroong pamagat na mga pakinabang ng buwan ng Ramadan. Sinabi po ng marangal na Quran, Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sa malapit na kahulugan o kayo mga mananampalataya, ang pag-aayuno ay inuobliga sa inyo, kagaya rin ng pagkaobliga sa mga nauna sa inyo, upang kayo ay maging matatakutin. Ang pinakalayunin ng Ramadan, kung bakit ibinigay ng Ramadan sa isang mananampalataya, ay upang tayo po ay magkaroon ng ganap na takot. Mapapansin po natin na sa bawat khutbah, sa bawat masjid na ating pinupuntahan, ay laging merong mukaddima na nakapaloob doon, yung palagi ang pagpapaalaala sa atin na tayo ay magkaroon ng ganap na takot. Napakahalaga po na maipundar natin o maitatayo natin ang takot sa buwan ng Ramadan. Ito po yung gagamiting elemento para ang isang Muslim o Muslima ay magkaroon ng katatagan sa kanyang pananampalataya. Ibibigay lamang po ng isang Muslim o Muslima ang kanyang panahon, ang kanyang dedikasyon, na siya ay makikipag-isa sa pagtataguyod ng buwan na ito. At alam niyo po, sinabi rin dito, Syahrul Ramadan alladhi unsila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Sa malapit na kahulugan ang Ramadan, ang buwan na ipinahayag ang Qur'an, isang patnubay sa sangkatauhan, gayon din naman ay isang maliwanag na tanda o katibayan at ang pamantayan. Sa Ramadan po ay nakapaloob din ng isang napakahalagang bahagi na dapat magampanan ng isang Muslim o ng Muslima. Ano po yun? Na siya ay maglalaan ng kanyang buhay sa pagtitiis, pagpipigil, pagtitimpi. Lahat ng iyon ay nakapaloob sa Ramadan. Pero sinabi doon na ang Ramadan po ay buwan din ng Quran. Hindi pwede na tayo ay hindi maglalaan ng oras para po sa pagbabasa, sa pagtuturo, at sa pagre-recite, sa pakikinig. Isa sa isang tabi natin ang mga pamundong bagay. At kung nais natin makinig ng music, walang music na dapat pakinggan ang isang Muslim kung hindi ang marangal na Quran. At habang tayo ay nag-aaral ng marangal na Quran, kahit nakikinig lamang tayo, mga kapatid ko, sa pananampalataya, unti-unti kapag laging nakatutok tayo doon sa pinakikinggan natin, maya-maya lamang ay masusundan na natin yung mga sura o yung mga aya na ating nais mapag-aralan. So yan po ang panahon na dapat sana ay hindi po natin sinasayang. Sa buwang ito ay nakabukas ang pintuan ng paraiso at ang mga syaitan ay nakakadena. Kaya samantalahin po natin. Samantalahin natin habang sila ay nakakadena. Gumawa tayo ng maraming ibada sa panahon ng Ramadan. At ang Ramadan po dito hindi mabibilang ang mga gantimpala na inilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Dahil ito lamang ang ibada na mismo ang Allah ang ating magiging kaugnayan dito. At dahil sa Kanya natin ito inaalay at pinaglalaanan natin ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya rin ang
magkagantimpala sa atin. Inuulit ko, ang isang gantimpala ay kayang gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging 10, maging 70, maging 700, at kahit hindi na mabilang ng mga malaika. Ay huwag po natin sayangin ang pagkakataon na tayo ay narito ngayon sa panahon ng Ramadan. Ang pag-aayuno ay isang pabango ng hininga sa araw ng paghukom. Yun ang isang bentahe. Kapag tayo ay humarap na roon, halatang halata. Alam na alam ng mga tao sa araw ng paghukom na itong mga tao ito na nanong sila ay nasa ibabaw ng lupa ay mahilig silang mag-ayuno. At alam niyo po ba, mayroong isang espesyal na pintuan para lamang sa mga mahilig mag-ayuno sa tinatawag na paraiso. Ang tawag doon ay ang Ar-Rayyan. So kapag ito na kumpleto na ang mga pumasok doon na lahat ay nakapag-ayuno, isasara na po yung pintuan na yun, partikular para sa pag-ayuno. Inulit ko po, kapag ginampanan natin ang malayang Ramadan, at ganoon din ang pagbabasa, pag-aaral, pagtuturo ng Quran, ito pong dalawang ito, Ramadan at marangal na Quran, ay sasaksi sa atin sa araw ng paghukom. Siya po ang magsisilbi, silang dalawa ang magsisilbi na maging abogado natin sa kabilang buhay. Allahu Akbar! Sipin nyo, meron na tayong Ramadan na pag-aayunong sasaksi. Sasabihin ng pag-aayuno, inabala ko itong taong ito, pinigil ko kanyang pagkain, pag-inom, at yung kanyang paglalambing sa kanyang asawa. Kaya sumasaksi ako na isa ito sa talagang gumanap sa panahon na yaon. Sasabihin naman ng Quran, inabala ko itong taong ito nananahimik nakikinig ng ganito, pero nung ako ay kanyang bigyan ng panahon, at kanya ako pinag-aralan, kanya ako laging binabanggit, tatayo siya, plus pa yun, plus pa po, plus pa ang pagtayo at pagsaksi sa atin at pagdepensa sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatayo rin po isa sa atin para tayo ay kanyang pamagityanan. Kasi bakit po? Sa tuwing babanggitin ang pangalan ng Propeta Muhammad, ang isang Muslim o Muslima ay lagi nagsasabi ng sallallahu alaihi wasallam. Anytime na may mention ang pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay lagi natin bibigkasin sallallahu alaihi wasallam, na ang isang pakinabang na yan ay magiging sampuyan dahil ang Allah mismo ang nagbigay ng paggalang at pagkilala sa mahal na Propeta Muhammad. At ganoon din ang Angel Jibril. At alam niyo po ba kung bakit ang Ramadan ay naging marangal? Dahil sa panahon ng Ramadan, ibinaba ang marangal na Quran. Imagine ninyo, sa bawat tao na magiging bahagi ng Quran, sino ang Anghel Jibril ay naging bahagi ng marangal na Quran, naging pinakadakilang anghel sa lahat ng anghel. Ang Propeta Muhammad, pinakadakilang tao sa balat ng lupa, pinakamabuting tao at pinakamarangal na tao. Bakit? Sa kanyang binigay ang marangal na Quran. At alam niyo ba, tayong umma, pinakadakila at pinakamarangal sa lahat ng nasyon dahil sa marangal na Quran. At kung tayo individual ay magkakaroon ng panahon na magbibigay tayo ng panahon para sa Quran, mga kapatid, magiging marangal din tayo na individual na Muslim. At alam niyo ba kung ano ang binasa nating talata o kaya ay surah sa Quran, yun din ang magiging antas natin sa paraiso. At ang matindi rito, mga kapatid, mapapabilang tayo sa pamilyang marangal sa paraiso. Alam niyo ba kung anong pamilyang marangal sa paraiso? Yung mga tao naglalagay ng puso niya at buhay niya sa marangal na Quran. Hindi ba't napakaganda? Sa madalahin po natin, nandito po ang ating mga sheikh. Sabi pa nga ng isa nating sheikh, na ako, kahit natutulog, sabi po ng ating sheikh, kahit natutulog ako, kung gusto mo magpatulog, gisingin mo lang ako. Oo.
So, ang laking bentahe po nun. Pumunta lang po kayo rito, kung kayo ay lalaki, dyan po ang ating shape. Kung babae, meron naman po tayo mga ilang sister dito na may kakayanan para sa pag-aaral. Hindi lang po yun, sa ibang subject po. Punta lang po kayo rito, anong subject na gusto nyo maintindihan. Narito naman po kami ni Sheikha Abdulatif Arceo at ang inyong maliit na lingkod na kami po ay handang maglingkod sa inyo kung ano po ang gusto nyo maintindihan sa aral po ng Islam. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, iyan lamang ilan sa mga pakinabang. Ano pa ang sabi dito? Bukod doon ay tatanggapin ang panalangin ng taong nag-aayuno. 3 taong uri ng tao ang hindi tatanggihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang taong nag-aayuno, ang matuwid na pinuno, kapag sila ang nanalangin at ang inaapi. Kapag sila ang nanalangin, walang harang-harang yan. Tuloy-tuloy yan kay Allah subhanahu wa ta'ala at kanya itong tutugunan kung ano man ang dinadaing ng matuwid na pinuno. Kung ano man ang dinadaing ng taong nag-aayuno. Kung ano man ang dinadaing ng taong inaapi. Lahat ng mga taong aking binanggit, hindi maaharangan ang kanilang panalangin. At tayo ngayon nga sa panahon na nag-aayuno at sabi nga po ng ating mahal na Sheikh, isama natin sa panalangin ng mga kapatid natin na ngayon ay nasa karamdaman. Isama natin sa panalangin ng mga kapatid natin ngayon na naging paglaban sa iba't ibang uri ng karamdaman. Isama natin sa ating mga duwa ang mga kapatid natin na dumadanas ng mga pagsubok sa pananalangin. Dumadanas ng pagsubok sa hanap buhay. Dumadanas ng pagsubok sa pamilya. Dumadanas ng iba't ibang pagsubok. At alam niyo ba, kapag tayo ay sama-samang dumalangin sa isang dalangin, at yan ay nakita ng Allah subhanahu wa ta'ala, at lalong-lalo na sa panahon ng Ramadan, bukas palad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin upang abutin niya ang ating mga kahilingan at ibibigay niya po ito sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang galing na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-aayuno ay isang kapatawaran. Babasa po ako ng hadith. Sinabi ko rito, mga kapatid, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sino ang mag-ayuno tuwing Ramadan dahil sa pamaniniwala o pananampalataya na naghahangad ng gantimpalang tanging mula sa Allah, ang kanyang mga nakarang kasalanan ay mapapatawad. Tingnan niyo po kung gaano kamenda ang Ramadan. Pangalawa, yung gagawin natin mamaya. At sino mang magsagawa ng sala, tarawih, tuwing gabi ng Ramadan, dahil sa iman na minimiti ang gantimpalang tanging mula sa Allah, ang kanyang mga narakang kasalanan ay mapapatawad. Tignan nyo, gaano marami ang kasalanan na napakadaling basta't malilit lang. Kaya patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. Pangatlo, sino man ang magsagawa ng sala sa oras ng Laylatul Qadar, medyo malayo pa po, yung last 10 days, dahil sa iman na may hangaring makamit ng gantimpalang tanging mula sa Allah, ang kanyang nakarang kasalanan ay mapapatawad. Isipin niyo ang Ramadan, kung gaano importante na kalulungkot lang sa mga brother. Tingnan po, kung gusto lang nilang pumunta ng Ramadan, pupunta sila. Hindi nila alam kung gaano kahalaga ang Ramadan. Before I close, sabi ko rito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kahit mag-ayuno pa ng habang buhay, hindi mababayaran ito ang isang araw ng paghinto sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan nang walang matuwid na katuwiran. Nakita niyo po kung gaano mahalaga ang Ramadan? Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, samantalahin po natin habang nakaumang sa atin ang mga biyayang ipagkakaloob sa atin. Depende sa ibadang gagawin natin na meron tinatawag ng class. Dalawa lang po ang gagawin natin sa Ramadan upang maging katanggap-tanggap. Maging ikhlas ang ating layunin at mutabaah. Pag sinabing mutabaah,
pag inobserbahan natin itong darating na Ramadan, kapag ka meron nakitang nagbago doon sa buhay mo dati, 100% tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ginawa natin sa Ramadan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa natubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.